pagbawi ng Diyos sa buhay ng tao. Ang buhay ng tao ay hindi natin maunawa. May binabawi ang Diyos, bagong silang o 3 buwan, kabataan, mayroon kaming edad 16 na namatay at ngayon din ay 87. So hindi natin maunawa ano ba talaga ang kahulugan ng buhay dito sa lupa. Para sa ating mga mananampalataya ay walang pag-alinlangan na tayo ay hawak ng Diyos. Sa mabuhay at mamatay, tayo ay nakapako doon sa bubuhayin niya ang tao sa kabila ng pagkabulok doon sa lupa. At tayong sumasampalataya sa kanyang mga pangako ay hindi namimighati dahil sa kawalan ng pag-asa. Maaari tayong umiyak dahil sa pagkalungkot, dahil hindi na natin makikita ang ating mahal sa buhay. Ngunit ang ating pag-asa ay laging buhay na sinasabing makikita din tayo bukas ng umaga. Meaning kung dumating ang Panginoong Hesus ay magiging bagong umaga sa lahat ng tao na sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi pa rito sa mga talatang ating susundan, pangit at walang kaya ang ilibing, maganda't malakas pagkatapos buhayin uli. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. So tayo ay hindi nang hawakan ng mahigpit na katawang panlupa sapagkat ito'y may hanggan. 87, puspos ng hirap. 87 ay walang pugnat ang karamdaman sa 9 na taon. So, ang buhay ng tao dito sa lupa maikli, ngunit maraming mga kapighatian. Ang inihandya sa atin ng Diyos pagdating ng umaga, sa kanyang pagbabalik ay walang hanggang kasiyahan. Sabi nga ng ibang mga awit, na doon wala ng pagluha, na doon wala ng karamdaman, na doon ay pawang kasiyahan. Sapagkat ang Diyos mismo ay aalisin niya na ang dating kalagayan sa buhay na ito. Ang kasiraan ng katawan, ang kalungkutan, ang kapighatian, ang pagluha, ang kaligaligan, ang pasakit ay aalisin ng Diyos at ipapalit niya ang bagong kaayusan ng sanlibutan. Yan ang ating pag-asa sa Diyos na ating pinaglilingkuran, na ang sabi nga doon sa ating inawit kanina. Bakit nga ba ika'y aking sinasamba? Hindi dahil sa mga pagpapala, hindi dahil sa mga himala. Sinasamba kita dahil sa ikaw ay ikaw. Ano ang ibig sabihin niyan? Diyos na hindi nagbabago. Diyos na walang pasimula at walang hanggan. Doon nakasalalay ang ating bukas sapagkat siya ang may hawak ng lahat sa atin. Sabi nga ni Joseph Estrada, weather lang, dumarating ang kamatayang hindi natin inaasahan. Sa hindi natin gusto, darating ang kamatayan. Kaya nga ang sabi ng isang kwento, dalawin mo ako kamatayan kapag ako'y nakahanda na. Ang sabi ng kamatayan, o sige. At dumating ang mahabang panahon at muling bumalik ang kamatayan. O ang sabi ng may-ari ng katawan, sabi niya, o bakit nandito ka na? Sabi niya, di ba ang usapan natin, magbigay ka ng mga palatandaan bago ka bumalik? Sabi niya, oo, binigyan na kita ng palatandaan. Pagputi ng buhok, pagkawala ng ngipin. Dati ay 3 ang iyong paa, o 4 ang iyong paa ay gumagapang. Naging 2, nakakalakad na. Naging 3, kaya kasi may tungkod na. Matagal na akong nagbigay ng palatandaan na ako'y babalik. So, sa atin, maraming palatandaan ang Diyos kailan siya babalik at nangyayari na sa atin. Ang kagutom, ang pagkawagsak ng mundo ng salindol, ng
giyera ng walang puknat, yan ay mga palatandaan na babalik ng Diyos. Kaya ipag-iusod natin ang ating maikling buhay sa mundong ito, sapagkat ayaw natin sa hindi, darating ang Panginoon at siyang may pananampalataya sa Kanya. Sabi niya, bagamat siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Sabi ni Apostol Pablo doon sa Corinto. Muli po tayong kumikit. Panginoon, lubos po ang aming pananampalataya na hindi ito ang huling oras ng aming pagkikita ng aming Ama. Bagkus, Panginoon, ay sandali kaming maghihiwalay sapagkat pinaghiwalay kami ng kamatayan. Ngunit darating ang panahon, muli kaming magkikita ayon sa iyong pangako. Sa banal mong kasulatan na ang sabi roon, silang nangamatay ay ibabangong muli. At tayo mga kasalukuyang buhay ay aagawin sa alapaap upang salubungin si Kristo Jesus sa himpapawirin upang makasama ang lahat na nasa Kanya magpakailanman. Panginoon, ganun ang aming pag-asa sa iyo, na muli magkikita kami pag dumating na yung pagdunog ng trumpeta mo, naihipan ng mga anghel, at kami, Panginoon, ay aagawin mo at makakasama, maging doon sa mga namatay na at kaming mga nabubuhay pa. Panginoon, pagpalain mo nga, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Aliwin mo ng iyong banal na Espiritu ang aming kalungkutan. Pawiin mo, palitan mo ng kapayapaan na dulot ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na Espiritu, na ang sabi ng iyong kasulatan, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. O Diyos, ikaw po ang aming saklulo sa panahon ng kabagabagan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pagkahatid sa huling hantungan ng aming Ama, sapagkat inihiling namin ito sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.